We're here at National Museum! Bumisita kami sa tatlong building ng National Museum sa Manila at hindi namin na-expect na ito ang makikita namin. We're Sel and Joan, travel enthusiasts who enjoy exploring the Philippines and beyond. And this is the National Museum in Manila. So nagpunta kami sa National Museum on a Saturday, which is located sa Padre Burgos Drive, Ermita, Manila. Walking distance lang from Rizal Park and kaunting kembot lang, nasa Intramuros ka na. Also, FYI, first time actually ni Joel na bumisita dito, kaya milestone din para sa kanya to. Also, sa mga balak magpunta, huwag niyong alalahanin yung ticket or entrance fee because the entrance sa tatlong building ng complex is 100% free. So, umalis kami ng bahay na maaga and nakarating kami sa museum mga 8:30 AM pero that time, di pa siya bukas. So, di pa sila nagpapapark and naghintay pa kami ng onti sa labas ng gate. The museum opens at 9 AM sharp. So, pagpatak ng 9, ayan na, binuksan na nila yung mga gates. So, National Museum of Fine Arts. So, ito yung una naming pinuntahan. Para sa mga di nakakaalam, ito rin ang tinatawag na Old Legislative Building and naging building ng Philippine Senate from 1987 to 1997. Mamaya makikita natin ang setup ng Senado noon sa loob. Pero speaking of loob, pasok muna tayo. May nakalagay din dun sa door kung ano yung mga bawal like flash photography and food and drinks and actually ayaw din ng mga guards dito yung vlogging. So pagkapasok namin ng museum hanggang videos lang talaga kami ng mga nakikita namin. Kaya ito hanggang voice over muna tayo ngayon sa part na to. But don't worry dahil marami talaga makikita dito sa Museum of Fine Arts. In fact, pagkapasok mo pa lang, isa na sa mga highlights ang babati sa iyo, which is ang Spalarium ni Juan Luna. Alright, so since ito nga po ay nasunod, naitago na lamang po. So nakita namin itong in-house tour guide nila pagpasok pa lang. And sabi sa amin ng guard is every time nagbubukas ang museum at 9 AM, talagang ini-introduce nila yung painting ni Juan Luna. So FYI, yung National Museum, it has 4 floors and 29 galleries. Also, nung pumunta kami, hindi bukas lahat ng galleries, but nonetheless, kahit na may onting mga nakasara na gallery, marami pa rin kayong makikita na artworks from paintings to sculptures, art installments, and everything in between. In fact, sa dami nga niya, depende sa energy levels nyo, baka hindi nyo maikot lahat. But regardless, we recommend na maghanda kayo ng water and wear comfortable shoes para di kayo madaling mapagod. So this one is Gallery 1 of 29 dito sa National Museum of Fine Arts. And ito is focused on religious arts from the 17th to 19th century. See, sabi sa isa plaque. So, let's check it out. So dito sa first gallery ay mga wooden sculptures and artworks, most of which are religious ones. Yun nga lang, marami sa kanila ay nakalagay na artist unknown, including yung mga lumang paintings ng Stations of the Cross. Tapos, dito naman sa Gallery 3, more religious themed paintings. Artist. Okay, so dito sa Gallery 5, yung tema naman is si Rizal. So, mga paintings ng portraits ni Rizal. And then, ayan kami sa Gallery 9 na puro paintings naman ng iba't ibang mga bayani natin like sila Mabini, Bonifacio, and other portraits. Dito naman is mga sculptures ni national artist Guillermo Tolentino. So, syempre dito sa National Museum of Fine Arts, marami kayong makikitang mga gawa ng mga iba't ibang national artists. Pati na rin ng mga more modern and contemporary artists. So, ayan na kami sa 3rd floor and ito ako, umakyat dito sa grand staircase nila which is sobrang Instagrammable. So, ang makikita nyo agad dito guys is yung lumang Senate Hall. So, dito sila nag-meeting dati. Today, ang highlight nitong room na ito is the very long painting called
Filipino struggles through history. Nagawa ni national artist Carlos Botong V. Francisco. Mamaya aakyat kami sa taas to get a wider view nitong lumang Senate Hall. Pero syempre, umikot muna kami dito sa 3rd floor to look at more artworks and galleries. And once tapos na kami doon, umakyat na kami sa top floor where we get this view of the old Senate Hall. Kahit lumabas kayo sa mga galleries guys, marami pa rin kayong makikitang mga artworks. So yung mga nakasabit dyan sa gilid, yung sa aisle. So di talaga kayo maubusan ng mga titignan dito sa Museum of Fine Arts. So kita nyo naman guys na kakaiba talaga yung architecture niya. Very classical, I would even say na very European inspired, no? And tulad nga ng sabi ko, same as other floors, walang shortage of galleries and artworks dito, including itong last gallery na binisita namin which showcases modern sculptures. So, ayun, after 3 hours nakakaikot ng Museum of Fine Arts, nagutom na kami. Nag-drive kami sa Intramuros saglit para kumain. After that, nagpunta na kami sa National Museum of Natural History. Ayun, so nandito kami sa loob ng National Museum of Natural History. And as you can see, very wide, very spacious, ang laki niya. Yan, yung bubong pa lang din. It's the Tree of Life. Yeah, and hindi pa namin napupuntahan yung mga sulok-sulok. So, yan ang pupuntahan natin next. So, let's go! Itong National Museum of Natural History naman ay may 5 floors and 12 galleries. And dito nyo makikita yung mga likas na yaman ng Pinas. So, anything from local flora to fauna, mga fossil, and everything tungkol sa biological and geological diversity ng bansa andito. This time, nag-try naman kami na magsimula sa top floor kasi technically, andun yung mga unang galleries. And ang Gallery 1 is about Philippine biodiversity, so iba't ibang hayop natin dito sa Pilipinas. Including isa sa mga pinaka-highlight ng buong museum which is si Lolong. Ayan guys, yung taxidermied skin and skeleton ni Lolong. Imagine, ganyang kalaking buhaya na humabol sa inyo. Charat! So from there, tuloy-tuloy na kaming mag-explore ng iba't iba pang galleries per floor. So ayan guys, nakita namin yung mga prehistoric na animals na tumira sa Pilipinas noon, plus mga fossil ng iba't ibang hayop. Including itong Megalodon. So ayan guys, kita nyo naman gaano siyang kalaki kumpara sa normal na pating. And ayan si Sel na sinusukat yung ulo niya dun sa jaw ng normal ng pating and against yung jaw ng Megalodon. Marami kayo dito matutulog. Magbaon lang kayo ng maraming energy. Tapos, dito naman mga minerals and energy resources ng Pinas. So, nakita namin paano sila kumuha ng ginto sa ilog, paano sila nagmimina, and paano ginagamit yung nature para magkakuryente tayo. Then, dito naman is mga natural rock formations natin. So, mga bato, volcanic stuff, and basically everything tungkol sa geological makeup ng Pinas. After that, dito kami sa mga gubat ng Pinas. Ayan guys, may mini limestone cave pa kaming pinasukan for the experience. Sulit dito guys, tapos free pa. Ay, paniki!
Dito na kami sa 3rd floor ngayon, so more forests, more wildlife, and more trivia. Tulad nito kung saan nakuha ng Manila yung name na Manila. So apparently, may origin pala ang pangalan ng Manila, and it is based on a kind of mangrove plant. Like that. Ito yung favorite ko dito sa National Museum of Natural History. Look. Yay! The marine rail. So, yun yung favorite ko, yung marine rail. Ganun kasi save the best for last. Yeah. Ganun. So, pero overall, it's a great experience dito sa Museum of Natural History. Okay to lalo na pag may mga barkada kayo or may kids kayo, magugustuhan nila dito. And libre pa. Yeah. Yun pinaka-bonus din. Yes! It's funny. And fun. Kailangan nyo lang magbaon ng maraming energy kasi maraming lakad. So, feeling namin naka more than 10,000 steps na kami. So, yung next museum is the 3rd and last museum na pupuntahan namin, which is the Museum of Anthropology. Hello! We're down to our last museum. So, pangatlong museum na yung pupuntahan namin, which is the National Museum of Anthropology. So dito naman guys, sa National Museum of Anthropology, it's 10 galleries covering 5 floors. Meron din silang mini courtyard sa labas. So itong National Museum of Anthropology, puro tungkol sa mga iba't ibang kultura natin. So makikita dito yung mga gamit na connected sa iba't ibang ethnic groups natin. Tulad nitong mga palayok and pots, mga gawain nila, traditions, mga damit, tools, even weapons na ginagamit nila. And since very diverse ang mga Pinoy from Ilocanos to the Tausug, the Moros, Tiboli, at iba-iba pa, marami rin makikita dito sa Museum of Anthropology. Ito guys, isa sa mga paborito naming napuntahan sa Museum of Anthropology, yung gallery tungkol sa baybayin or yung ancient language natin. So yes guys, may original language and scripts po tayo noon, and according sa mga plaques na natutunan namin, they actually learned our ancient language para maturo sa atin yung ways of life nila, including yung Christianity. Nakita rin namin dito yung mga traditional tattooing noon na sumisikat ulit recently thanks to Wang On. So natapos na din ang ating National Museum tour after 3 hours sa Fine Arts, after 2 hours sa National Museum of Natural History, and 1 hour and a half dito sa National Museum of Anthropology. Nakakapagod, ang daming lakad, pero worth it. Sulit, una, libre. Pangalawa, marami kang matututunan. And pangatlo, date muna. Yeah, so maganda ring dating spot to guys, lalo na sa mga mahilig sa mga historical stuff, art stuff. So madami kayong makikita dito sa tatlong museums. Just be sure na may energy kayo, pack some water,
eat well, syempre. Yes. Siguro sa mga ano dyan, sa mga conscious sa mga steps nila, this is a good thing to, this is a good way para to get your steps in mo. Siguro mga naka 10,000 steps na tayo dito. No? Plus. Anyway, so ayun guys, so hope you enjoyed this vlog, and if you want, yes, you can visit all 3 museums, lahat sila free, pati yung parking free. Alright? So, Punta lang kayo guys ng maaga, and then kung magbe-break time kayo, I suggest lunch time para at least natapos nyo muna yung isa or dalawang museum. Tapos balik kayo ulit sa next na museum na gusto nyo. hope you like this vlog, and if you did, hit like, And tapos, subscribe! subscribe to our channel. So, we'll see you in the next vlog, guys. Bye! See ya!